Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Mataas ang tingin at respeto natin sa mga pulis. Sila kasi ang itinakdang magprotekta at magserbisyo sa atin. Subalit sino ang mag-aakala na mismong isang pulis pa ang gagawa ng masama? Yan ang naging kapalaran ng babae sa ating kwento ngayon. Ang babae ay kinilalang si Maria Belen Bernal, 34 years old. Si Maria ay ipinanganak ng March 14, 1988 sa Ecuador, South America. Bata pa lamang si Maria, pangarap na niyang maging isang abogado. Lumaking mabuting tao si Maria at natural sa kanya ang pagiging matalungin. Masipag siyang mag-aral at nagsisikap ng maigi para matupad ang kanyang mga pangarap. Nang makagraduate niya siya sa pagiging abogado, nag-aral muli si Maria. Para sa kanyang masteral, nag-aral si Maria ng kursong litigation sa California Western School of Law. Matapos nito, si Maria ay naging isa sa pinakamagaling at pinakarespetadong abogado sa kanilang bansa. Ang madalas na kasong hinahawakan niya ay tungkol sa karahasan sa mga babae. Mabait si Maria at handang tumulong kahit kanino man. Sinabihan pa nga niya ang kanyang mga kapitbahay na pwede silang lumapit sa kanya para sa libreng konsultasyon. Marami pa siyang matulungan, gumawa nga si Maria ng isang TikTok account. Doon ay nagbibigay siya ng mga libreng legal advice at hinahikayat ang ibang mga kababaihan na lumaban kung sila ay biktima ng karahasan. Si Maria ay may anak mula sa dati niyang karelasyon. At dahil madalas na busy sa trabaho si Maria, tinutulungan siya ng kanyang nanay na si Elizabeth sa pag-aalaga sa kanyang anak. Maraming nakuhang kaso si Maria at masaya siya na tanggapin ang lahat na ito upang makatulong. Dahil sa kanyang propesyon, nakakatanggap noon si Maria ng mga banta sa kanyang buhay mula sa kabilang kampo ng kanyang kalaban sa mga kaso. Pero kahit na ganon, hindi tumigil si Maria sa pagiging abogado. Para kasi sa kanya, wala naman siyang ginagawang mali sa tuwing may ipagtatanggol siyang tao. Taong 2015, nagkasakit ng malala ang lola ni Maria. Dahil dito, kinailangan niyang mag-withdraw ng malaking pera para sa operasyon ng kanyang lola. Kaya isang araw, nanghingi siya ng tulong sa police escort para sasama sa kanya sa pag-withdraw ng malaking pera. Patuloy pa rin kasi siyang nakakakuha ng mga banta sa kanyang buhay. Ang na-assign na pulis sa kanya ay si Police Lieutenant Herman Fernando Caceres, 31 years old. Si Herman ay nag-iisang lalaki sa 4 na magkakapatid. Taong 2013 nang graduate si Herman sa Police Academy. Matapos makagraduate, nagtrabaho si Herman bilang operational personnel sa Ministry of the Interior. Hanggang sa nagpunta si Herman sa General Alberto Rodriguez Gallo Police Higher School. Siya ay naging teacher ng mga lalaking gustong maging isang pulis. Nang nagkakilala na sina Maria at Herman, nagtuturo na si Herman sa nasabing Police Academy. Naging malapit na magkaibigan sina Herman at Maria. Sa pagdaan ng mga araw, mas nalapit pa sila sa isa't isa at nagsimulang magkaroon ng relasyon. Lagi silang nagdi-date at hindi nakakalimutan ni Herman na bigyan ng regalo si Maria. Sa kabilang banda, mahal na ni Maria si Herman dahil pakiramdam niya ay hindi siya mapupunta sa kahit ano pang panganib kapag kasama niya ang nobyo. Taong 2017 nang magpakasal sina Maria at Herman. Simula noon, bumukod na sila sa ibang bahay kasama ang anak ni Maria. Maganda naman ang naging takbo ng relasyon ng dalawa. Si Herman na nga ang tumayong tatay ng anak ni Maria. Kahit sila ay mag-asawa na, hindi pa din nakakalimutan ni Herman na i-date si Maria at binibigyan pa nga niya ang asawa niya ng mga bulaklak. Masaya at kontento na si Maria sa kung anong meron siya noon. Pakiramdam niya ay kumpleto na ang kanyang buhay. Isa siyang mahusay na abogado, may buusang pamilya, at higit sa lahat, perpekto ang kanyang asawa.
Subalit sa sumunod na mga taon, lahat ng ito ay magbabago. Taong 2017, nakilala ni Herman ang isa niyang estudyante na si Jocelyn Sanchez. Nagkaroon ng pagtingin si Jocelyn kay Herman kahit alam niyang may asawa na ito. Sinabi niya ito kay Herman at umamin naman ang pulis na nahuhulog na din siya kay Jocelyn. Kahit na mali, nagkaroon sila ng relasyon at naging kalaguyo ni Herman si Jocelyn. Ilang buwan pa ang lumipas, matagumpay na naitago ni Herman sa kanyang asawa ang bawal niyang relasyon. Pansamantala na ding tumira si Herman sa loob ng academy at sinabi kay Maria na ito daw ay utos ng nakatataas sa kanila kahit na wala itong katotohanan. Lingid sa kaalaman ni Herman, nagsisimula na ding magduda ang kanyang asawa sa kanya. Iniisip na noon ni Maria na posibleng may ibang babae ang kanyang asawa. September 10, 2022, may duty dapat si Herman ng 7:30 ng gabi. Pero bago ito ay may schedule siyang laro ng soccer kasama ang kapwa niya mga pulis. Hindi pwedeng lumabas noon si Herman dahil siya ay may duty. Subalit nagawa niyang magpaalam at pinayagan naman siya basta ay dapat bumalik siya bago ang kanyang duty. Ngunit hindi naman nagpunta sa laro si Herman. Bagko siya ay nagtungo sa isang party ng isa niyang estudyante. Nandun din pala ang kanyang kalaguyong si Jocelyn at tila ginawa nilang meet-up place ang lugar ng party. Hanggang sa hindi na namalayan ni Herman ang oras dahil sa party at nagiinom pa siya. 11 na ng gabi nang dumating si Herman sa academy sakay ng kanyang motor. Sa isang larawan mula sa CCTV, makikita na nahuhulog pa si Herman sa kanyang motor dahil sa sobrang kalasingan. Alam ng academy na lasing si Herman pero hindi man lang ito ginawa ng report. Nakita pa ng mga naka-duty na pulis si Herman na lasing subalit hindi man lang nila ito sinita. Makalipas ang ilang minuto, dumating naman si Jocelyn at dumiretso siya sa kwarto mismo ni Herman. Nang mga oras na ito, ilang beses na palang tinatawagan ni Maria si Herman pero hindi niya ito sinasagot. Maya-maya pa, sinabi ni Herman kay Jocelyn na mag-antay na lang siya sa kabilang kwarto. Kinutuban na noon si Maria na baka kasama ni Herman ang kanyang kalaguyo at balak siyang hulihin. Kaya naman nagpunta si Maria sa academy. May picture pa nga mula sa CCTV ng academy na papasok ang kotse ni Maria. Nang makarating na si Maria sa loob ng kwarto ni Herman, kinompronta niya ang kanyang asawa. Tinanong ni Maria si Herman kung may ibang babae ba siya at nagulat si Maria sa sagot ng pulis. Sinabi naman ni Herman kay Maria na meron na siyang kalaguyo at hindi daw dapat iyon pakialaman ni Maria. At dahil dito, nagsimulang mag-away ang mag-asawa. Dala ng galit, sinubukan sakta ni Maria si Herman subalit nasalag ito ng pulis. Maya-maya pa ay inatake na ni Herman ang kanyang asawa. Maririnig pa nga sa kalapit na kwarto ni Maria na ito ay sumisigaw ng tulong. Subalit nanaig ang lakas ni Herman laban sa kanyang asawa. Ang pangyayari. Alas 12 ng madaling araw ng September 11, 2022, nagpatuloy pa din si Herman sa pananakit sa kanyang asawa at sinakal niya rin ito. Sa kasamang palad, binawian ng buhay si Maria. Pero itinago niya ang ginawa niyang krimen. Binalot ni Herman si Maria gamit ang isang kumot. Kalmadong lumabas ng kwarto si Herman kasama ang labi ni Maria. Siya ay sumakay sa kotse ni Maria at nag-drive ng 5 kilometro papalayo. Sa isang lugar na may mga lupa at damo, inilibing ni Herman ang labi ni Maria. Pagkatapos ay bumalik na siya sa academy na tila walang nangyari at para makasama ang kalaguyo niyang si Jocelyn. Kinabukasan ng September 12, 2022. Tinawagan ni Herman ang nanay ni Maria na si Elizabeth para sabihin na hindi niya makontak ang asawa. Nagulat naman si Elizabeth at nagsimulang mag-alala para sa kanyang anak. Pumunta sina Herman at Elizabeth sa opisina na nangangasiwa sa mga taong nawawala.
Doon ay inilahad ni Herman sa mga pulis na bandang alas 7 ng gabi ng September 10, 2022, kasama niya pa si Maria sa loob ng academy. Maya-maya pa, nagdesisyon na silang umalis. Pero nang nasa daan na silang mag-asawa, nagsimula na daw silang mag-away. Sinabi ni Herman na dahil sa galit ni Maria, bumaba ito ng kotse at sinabing magtataksi na lang siya pauwi. Yun na daw ang huling pagkakataon na nakita niya ang asawang si Maria. Nagsuggest naman ang mga pulis kay Herman na balikan nila ang tinahak na daan ng mag-asawa para makakuha ng impormasyon tungkol kay Maria. Dinala ni Herman ang mga pulis sa isang kalye at muling kinuwento ang nangyari. Subalit napansin ng mga pulis na hindi nagtutugma ang itinurong daan niya base sa kwento niya tungkol sa mga nangyari. Magkaiba kasi ang sinabi ni Herman sa mga pulis nang sila ay nasa opisina pa. At sa pangalawang pagkakataon ay nag-iba na ang kanyang mga salaysay. September 13, 2022, kasama si Elizabeth, hiniling ng mga pulis kay Herman na tingnan ang kwarto niya sa academy kung saan huling nagpunta si Maria. Pumayag naman si Herman at sinamahan pa nga niya ang mga pulis sa loob. Nadiskubre ng mga pulis na may pulang mancha sa kama ni Herman. At nang tanungin nila si Herman tungkol dito, nagbago ito ng isip. Sinabi niya sa mga pulis na hindi na pala siya pumapayag na halugugin ang kanyang kwarto nang walang search warrant. Si Elizabeth naman ay nagtaka kung bakit hindi tila nakikipag-cooperate si Herman sa mga pulis. Hinikayat ni Elizabeth si Herman na hayaan na ang mga pulis na mag-imbestiga. Pero idiniin ni Herman na ayaw na niya. Nang araw din na iyon, may duty dapat si Herman sa academy. Subalit hindi na ito nagpakita pa. Dahil sa nangyari, nagsimula na silang magduda kay Lieutenant Herman. Agad na nakakuha ng search warrant ang mga pulis para sa kanyang kwarto. Nakita naman agad ng mga pulis si Herman at sinabi nilang kailangan niyang manatili sa kulungan habang chinecheck ang kanyang kwarto. Nang bumalik na ang mga pulis, nakakita sila ng mga bakas ng dugo sa kwarto at napansin na sinubukan pa itong linisin. Subalit kahit na may ebidensya na, hindi ito sapat para kasuhan nila si Herman. Kaya pinalaya nila ang kanilang kapwa pulis. Pinasundan naman ng mga investigador sa pulis si Herman dahil baka tumakas ito. Pero bago pa man nila ito magawa, hindi na nila mahanap kung nasaan si Herman. Ang investigasyon. Nagpatuloy sa pag-iimbestiga ang mga pulis sa pagkawala ni Maria. Sila ay nagsagawa ng interview sa academy ng gabing nawala si Maria. Isa sa kanila ang nagsabi na nakita niya mismo si Herman na may dalang malaking gamit at nakabalot pa ito ng kumot. Meron ding nagkwento na nakita nila si Herman na may pinasok sa kotse ni Maria at mabilis na umalis. May isang kadete din ang nagsabi na narinig niya si Maria na humihingi ng tulong. Inireport niya ito sa kanyang officer pero wala itong ginawa. Sinabihan pa nga siya ng lalaki na huwag mangialam sa buhay ni Herman na isang lieutenant. Sa lahat ng ito, wala man lang nagsumbong sa mga kahina-hinalang narinig at nakita nila sa gabi ng krimen. Dahil sa mga impormasyon na nakuha ng mga pulis, sigurado na sila na ang suspect sa pagkawala ni Maria ay si Herman. September 15, 2022, lumabas na ang warrant of arrest laban kay Herman at inalerto nila ang lahat ng ahensya para hindi ito makaalis ng bansa. Kasabay nito, ipinakalat din nila ang larawan ni Herman kasama ang pabuya na $20,000 o 1 million pesos sa kung sino man ang makapagtuturo sa kanyang kinaroroonan. Kinabukasan, inaresto ng mga pulis ang kalaguyo ni Herman na si Jocelyn para sa pagkawala ni Maria. Sa pangalawang pagkakataon kasi na kinausap nila si Jocelyn, nag-iba na ang kanyang mga statement. Nung una kasi, sinabi niyang may narinig siyang nag-aaway at nakita niya si Herman na lumabas ng kwarto dala ang isang bagay na nakabalot sa kumot. Nang tanungin siyang muli, sinabi ni Jocelyn na wala pala siyang nakita at narinig dahil nakatulog na daw siya noon.
Pansamantalang ikinulong si Jocelyn para sa partisipasyon niya sa pagkawala ni Maria. Ang mga kadete at mga police officer naman na na-interview noon ay pansamantalang sinuspinde dahil hindi sila nagsumbong tungkol sa kanilang mga nakita at narinig. Nang sumunod na araw, inaresto at ikinulong ng mga pulis si Lieutenant Alfonso Camacho dahil nakita niya mismo si Maria na wala ng buhay pero hindi niya ni-report si Herman. Ayon naman kay Alfonso, may awang ang pinto ni Herman kaya sumilip siya matapos makarinig ng mga sigaw. Doon ay nakita niya ang labi ni Maria. Sinabihan lang daw siya ni Herman na umalis na at huwag mangialam sa problema nilang mag-asawa. Nagpatuloy ang paghahanap kay Maria at sa iba't ibang lugar ngunit hindi nila mahanap ito. Nang mga panahon na ito, nakuha naman ng mga pulis ang cellphone ni Herman na naiwan niya sa kanyang kwarto. Sinek ito ng mga pulis at nakita nila na bandang 9:00 ng gabi nang nawala si Maria. Nakatanggap ng tawag si Herman at nagmula ito sa isang madamong lugar. Agad namang pinuntahan ng mga pulis ang nasabing lugar at hinalughog ang buong area. September 21, 2022, na-discover nila ang isang labi at positibong kinilala na ito ay ang nawawalang si Maria. Marami ang nagrally at sumisigaw ng hustisya para kay Maria. Ayon sa opinyon ng publiko, bakit kasi pinakawala ng mga pulis ang nag-iisang sospek sa krimen na si Herman? Sobrang nalungkot si Elizabeth nang malaman niya ang totoong nangyari sa kanyang anak. Nanawagan si Elizabeth na sana kahit pulis ang sospek ay manaig pa din ang hustisya. Dagdag pa niya, gusto niyang mapanagot ang Police Academy kung saan namatay ang kanyang anak. Kinabukasan, inilibing na si Maria at maraming mga tao ang sabay-sabay na nagdalamhati sa kanyang pagkawala. Ilang grupo din ang nagbigay ng suporta na sila ay lalaban para mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Maria. Ang pag-aresto. December 30, 2022, lumipas ang ilang buwan at nalaman ng mga pulis sa Ecuador na si Herman ay nasa Colombia. Matapos ang 3 buwan, naaresto ng mga pulis si Herman. Sa kanilang investigasyon, nakatakas pala si Herman at bumiyahe pa Colombia gamit ang kanyang motor. January 3, 2023, naibalik na si Herman sa Ecuador at formal na siyang kinasuhan ng femicide. Ang femicide ay kaso na katumbas ng murder, subalit ang pagkakaiba lang, babae ang biktima. Ikinulong si Herman habang naghihintay ng kanyang trial. Ang trial ng February 2023. Umami naman si Herman sa krimen pero sinabi niya na hindi niya sinasadyang patayin ang kanyang asawang si Maria. Ayon kay Herman, nag-away sila na makita ni Maria ang isang kiss mark sa kanyang liig. Umamin si Herman kay Maria na 5 taon niya nang niloloko ang asawa. Pinapakalma niya daw noon si Maria pero sinasaktan daw siya ng babae. Hanggang sa sinakal niya si Maria para tumigil na ito sa pagsasalita at bigla na lang itong nahulog sa sahig. Dahil sa kalasingan, nakatulog na si Herman kaya hindi na niya namalaya na tuluyan nang namatay si Maria. Subalit may ebidensya ang prosekusyon na hindi nagsasabi ng totoo si Herman. Sa cellphone ni Maria, nirecord niya pala ang away nila ni Herman ng gabi ng krimen. Maririnig mula sa audio recording na si Maria ang nagpapakalma pa kay Herman pero naging agresibo ang lalaki sa kanya. Kasabay nito, pinalaya si Jocelyn dahil napatunayan na wala siyang kinalaman sa krimen. Lumabas naman ang mga ebidensya na may relasyon sina Jocelyn at Herman na ikinagalit ng lahat. Naniniwala ang mga netizens at si Elizabeth na hindi inosente si Jocelyn. Dagdag pa ng publiko, wala talagang ginawa si Jocelyn para tulungan si Maria nang narinig niya nang humihingi ito ng tulong. Maging si Alfonso ay pinalaya din. Dahil napatunayan naman na si Herman lang ang nasa loob ng kwarto na mangyari ang krimen. At para din sa panig ni Alfonso, wala nang buhay noon si Maria at wala na din siyang magagawa para tulungan ang babae. Nakalaya ang pulis na si Alfonso sa kondisyon na hindi siya pwedeng umalis ng bansa at siya ay imomonitor ng mga pulis.
Ang hatol ng kaso. Napatunayang si Herman na guilty sa kasong femicide. May 23, 2023, hinatulan si Herman ng 34 years na pagkakulong para sa pagpatay sa asawa niyang si Maria. Samantala, hindi naman masaya si Elizabeth sa hatol kay Herman at para sa kanya, masyado itong mababa. Sinabi ni Elizabeth na aapela siya sa kaso at gusto niya ding makulong sina Jocelyn, Alfonso at iba pang nakarinig kay Maria ng gabi nang siya ay humihingi ng tulong. Sa inyong palagay, dapat bang makasuhan din sina Jocelyn, Alfonso at ang iba pang mga kadete sa nangyaring krimen kay Maria? Tama kaya ang naging hatol na 34 years kay Herman? At sa inyong palagay, bakit kaya hindi nagsumbong ang mga kadete na narinig sa Mariang humihingi ng tulong? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!